Magandang hapon muli, ito si Gab Peras at kasama po natin sa Sports Corner PH Interviews ang presidente ng ED ng ITF Philippines Taekwondo Union at presidente ng Rizal Kickboxing Association. Wala iba kundi ating kaibigan na si Sir Artus Alboreda. Sir Artus, magandang hapon. Welcome to Sports Corner. First of all, maraming salamat po sa panyaya nyo sa amin na dumayo pa mula Quezon City papunta dito sa Montalban, Rizal para dito sa competition na yon. So, first, sa mga, of course, sa mga bago pa naman sa mga followers natin, of course, ang alam nilang taekwondo is yung nakikita natin sa Olympics, SEA Games, Asian Games, sa mga local competitions. Pero itong taekwondo na inyong ginagawa ninyo at yung pinopromote ninyo is actually ibang-iba compared dun sa taekwondo na nakasanayan natin. So siguro, tell us more about dito sa taekwondo na inyong pinapanaganap mo sa ngayon. Ang ITF po, ito yung naunang taekwondo sa buong mundo. In fact, if you will search in Google or any kind of references, siya po ang pinakaunang tinatag ni General Choi. Wala pong iba, yun po yung founder ng taekwondo. Ang nag-coin ng name ng taekwondo. So ito yung pinaka-original na taekwondo na nakikita natin, born in Korea, syempre. And of course, siguro ano yung pinaka-major difference nito sa mga curious lang compared dito sa yung taekwondo natin na nakikita natin kasi nasaksihan ko mismo yung sparring event. Meron silang dala mga combat gears, protective gears, na protection. Ano yung major differences ito? Ang difference between the other taekwondo, ang kagandahan po nito, pag sinabi po kasi natin taekwondo, it came from the three words. Okay? Te means to kick, and kwon means to punch, and do means sway. So, ibig sabihin, sumusuntok, sumisipa. Kung nakikita nyo, 50% lang po talaga ang suntok dito. And of course, yung may sipa din po, wala pong armor, walang headgear. Ang pinaka-ano mo namin dito ay natural, meron po kami mga safety gears na tinatawag, mga gloves and foot gloves. And ano ba yung mga events na nakapaloob dito sa taekwondo, the original, the OG? Okay. Yun po, meron kami mga international event din po. After this, No, yung mga events, division, syempre. Division, okay. Meron din po kami mga younger cadets, meron din po kami mga pang high school at mga tinatawag natin collegiate level. Okay, sir. Dahil tayo na yun dito sa National Taekwondo Congress Championships dito sa Centro Mall, Montalban. So, ilan na ba yung nag-participate all in all? And makikita natin mostly mga estudyante nyo po. At yung iba, dumayo pa sa mga ibang lugar para lang makapag-compete nga dito sa, sabihin natin, one of the first major competitions ng ITF Philippines. Bali, ito po ay palaro po talaga ng Luzon. Niyaya po namin dito yung mga ITF po na miyembro ng CHITF Coaches, kay ITF Philippines Taekwondo Union. In fact, after this Luzon leg, yun nga po, magkakaroon din po ng laban ng Visayas leg and Mindanao leg. Then after this, yun po, bubuo kami ng isang team para for Philippine team. So, ito rin na magsisilbing trial for the Philippine team na ipapadala doon sa ITF competitions abroad. Pero bago, may mga national championships yata na bago yung after naman itong mga legs na yun. May national, yung pinaka-main championship after ng Luzon leg, yung Visayas leg at Mindanao leg. Tapos diretso na sa mismong selection process na para sa national team. Ilan na ba nag-participate sa ngayon? Sa ngayon po, nasa 60. 60 all in all. And ano sa mga initial events dito kaninang umaga at natatapos na yung tanghali, ano siguro ang inyong assessment sa ngayon? Nagandaan ba sila dito sa mga performances sa ating mga bata? Nakita mo na ba yung progress, improvements? Na-impress ka ba doon? Ay, oo naman. So nakikita ko yung dahil yung iba rito, white belt pa lang ay tinuturuan na, bata pa lang, nasa
minsan nasa 8 years old, 5 years old, lumalaro na. Kaya nakikita ko yung yung skills nila nagde-develop, nag-improve dahil sa mga ganitong mga klaseng palaro. At of course, sa Luzon Lake, umpisa pa lamang to. Oo, umpisa. Pero, pagdating sa Visayas, sa Mindanao Lake, asa natin, mas marami pa Opo. ang magpa-participate. So, anong mga target na dates at mga venues nito, mga Visayas Mindanao editions? Magkakaroon po kami ng meeting online with the regional director Busaboom John Ian Nistisan and Busaboom Arturo Presyo Mindanao. Okay, after this event. Kasi pinapag-aralan pa namin ng gusto ang mga dates na hindi masasagasaan ng ibang events. Lalo na yung mga division meets, Oo. mga city meets, provincial meets, hanggang sa palaro o mga regional meets na rin. Tama Kasi yung iba nga mga atleta, nagko-compete rin sa ibang sports. Opo. Gaya na napag-usapan dun sa off the air, Opo. yung ilan sa mga atleta ng taekwondo, also, tinuturuan din sila ng mga iba pa mga combat Opo. sports. Tama. Kaya nabanggit sa akin ng sports coordinator na Montalban na very aggressive, very excel sa kanila yung combat sports program kasi meron na silang gym na nandun sa mismong town proper. Tapos ang daming mga atleta na nagtatagumpay nga sa Batang Pinoy. Ano masasabi nyo rin? Yun nga po, talagang nagpapasalamat kami ng gusto sa aming Municipal Sports Coordinator. Wala pong iba si Sir Ardaniel, Elmer. Ardaniel. Talagang very supportive po siya. Lalo na yung mga magulang na rito. At patuloy sila nandito para masaksihan ang kanilang mga anak, ginagabayan ng kanilang mga anak. At ito ay binibigyan nila ng priority ang kanilang mga anak, binibigyan nila ng oras upang mabigyan din ng saysay ang kanilang mga ginagawang ensayo. Sir Artus, bukod pa sa, of course, ongoing na competition, meron pa kayong mga libreng training Opo. na sinasagawa. Could you share to us yung mga details na yun? And is it exclusively sa Montalban or pwede naman Pwede po. dalhin yung iba pa mga lugar, gaya sa mga malalapit na lugar like Opo. Marikina, Quezon Payatas, Payatas. Bagon Silangan, Quezon City at iba pa. Kami inaanyayaan po namin kayo na dumalo sa aming mga ginagawang programa, pag-iensayo dito sa Montalban Sports Organization, Combat Sports Organization, wherein nagtuturo po kami ng iba't ibang sports na combative, lalo na ang taekwondo, pencaksilat, wushu. Katunayan nga po, Kickboxing. kickboxing, opo, lalo na. Ang kickboxing po ay may papakilala na po sa palaro pambansa this coming this year, 2025. Opo. So, it was a good news, Ikaga, para sa kickboxing sa Rizal. Pero, anong update din sa ating Rizal Kickboxing Association? Ayun nga po, Driving pa rin? Marami ho kami mga competition ngayon na sa pamumuno ng ating mga namamatlugot at namumuno sa mga kickboxing ng Pilipinas. Of course, si President Senator Francis Tolentino, and the rest of the members and coaches nga ng SKP Opo. na todo supportive nga dito sa grassroots development program. At kayo ay isa sa mga prime examples dito. Ano ang masasabi nyo rito? Binigyan po nila kami ng pagkakataon na dumalo ang mga national coaches dito sa Montalban noong nakaraang Disyembre 2024 bago mag-end ang 2024. Nandito po sila, dinalaw kami at nagkaroon kami ng year-end sports clinic ng kickboxing. So, abangan natin yan yung mga latest updates. Pero sa 2025, ano ba ang mga upcoming plans and projects of both ITF and of course yung Rizal Kickboxing? Ayan po. Kami ay nagkakaroon ng sinasagawang programa para may sakotoparan po ito. Makasali po kami sa mga event po na sa mga kickboxing ng Pilipinas. Yung nga po, dahil kami ay affiliated po sa mga kickboxing ng Pilipinas dito po sa Montalban. Bukod pa yan, yung ITF, ongoing pa rin ang Opo. mga proyekto sa 2025. Okay, so bago tayo magtapos, all even though naka-break po tayo dahil naka-lunch break po sila. At ako po ay magpapaalam na muna dahil may prior commitment pa ako. Baka may gusto ko kayong pasalamatan at batiin at imbitahan nyo sila sa continuation nitong National Taekwondo Congress Championships dito sa Montalban, January 19, Linggo.
Of course, lalo na sa mga parents natin, mga very supportive parents Ayan, na nandun sila para magabayan at masuportahan ng kanilang mga anak. Ang inyong pasasalamat, imbitasyon. Maraming salamat po. Unang-una sa butihin naming mayor na si former General Evangelista. Nandito po siya para bigay sa amin si Sir Elmer at sumuporta, magbigay sa amin ng gabay. Lalo-lalo na ang aming sports coordinator, si Sir Elmer Ardaniel. Maraming salamat po. Pati na rin po sa mga magulang na nagsidano, coaches and staff. Maraming salamat. And mga referees, And mga referees, ampal, pati na rin po ang ating mga medical team. At of course, ang Siyempre, nag-iisa. natural, wala pong iba kundi, napaka-importante po, wala pong iba kundi ang ating si Sir Gab ng Sports Corner. Maraming salamat po. At of course, imbitahan nyo din sila sa ating mga susunod proyekto. Paano nyo sila follow? Siyempre, to follow, like and follow the page of Sports Corner of Sir Gab. At of course, yung ITF, ITF Philippines at Taekwondo Union. Rizal Kickboxing. Kickboxing sa nasa Facebook at iba pa mga social media outlets. Okay, sir? Maraming Angan po salamat. namin ang tagumpay nitong National Taekwondo Congress Championship Luzon Leg at sana makapagbunga pa ng mas maraming mga magagandang produkto lalo na sa combat sports. Whether sa kahit anumang sports na inyong papasukan, I'm sure marami silang mga babaunin mga aral pag-uwi nila at of course babaunin sila na may mga medalya sa kanilang mga chest natin para at least ma-garner yung kanilang experience niya sa paglalaro ng combat sports. At of course, huwag kalimutan ang mga aral na natutunan natin sa pag-training at pagsasanay nila sa taekwondo kahit alam mo mga pagsubok ang kinaarap niya. God bless, more power, and salamat po. Maraming salamat.